Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin saglit etong si Hani Lacuna. Kasi nakita ko kanina, merong 775 sumatotal daw na nagkaroon ng bahay, no? So kasi si Isko, meron niyang pabahay diyan, yung mga condominium niya, 'di ba? Meron din sa Baseco na pabahay. Kaya lang marami po 'yun yung kay Isko, marami ang beneficiaries. Isipin mo yung isang condominium na paupahan. Oh, paupahan hindi naman bahay. Wala ho kasing sabi nga maikukumpara lang din pala. Eto, hindi baling 775. Sabi nagsabi sa akin kanina na konti naman yan po, sumatotal. And 3 years, 775 nagkabahay. Nagkaroon ng ako, bakit? At least ito may titulo. Yung kay Yorme, libo nga yung mga units. Ni isa walang nagkabahay. Nandun ka lang, renta for life. Tapos kahapon din, ayun, doon sa sa dinaluhan namin na na tinapayan sa Kamuning. Yun. So yung mga reporter na kukumpare namin etong kay Yorme na doon nga sa Maynila, rent for life dito. Lacuna, merong pabahay na meron kayong titulo. Kasi kapag ka rent for life, ang ending mo dyan, pag wala ka ng pambayad, pang-upa, tapos ka. Paano kung yung, sabihin natin, 20 years mong buhay bilang empleyado, na-enjoy mo naman, bayad ka ng bayad ng 2.5 monthly, and then paniniwala mo, pag alis mo ng bahay na yan, ng unit, mababalik yung pera mong ibinayad, lahat-lahat. Kaya lang may catch. Lahat ng nasira dun sa unit, pintura, pintuan, carpet, di ba? TV o sofa, kung ano man nasira doon, baka pati toothpick, babayaran mo yun. So kung nung araw, let's say sabihin natin 2020, kunwari, na tumira doon, ang presyo ng isang sofa, 11,000 o 12,000. Pagtapos ng 20 years niyan, ang presyo po niyan, baka 200,000 na yan. Di ba? Paano ngayon yung inihulog mo, makukuha mo? Di walang matitira. O may matira man, baka pamasahe. Palabas ng kondo. Titira ka na ngayon sa gedli-gedli. Ang pangit, hindi ho genuine na pabahay yung kay Isko. Paupahan yun. At marami rong mga nangangupahan na nga na pinaalis yung mga squatters doon. At ang pangako, kayo magiging beneficiary. Pagkatapos, pinatira sila doon. Kaya lang ang kondisyon, kailangan nilang ma-fulfill. Wala silang ganung budget. Monthly. Magkano lang, sabi nga naman nagbabalat ng sibuyas dun sa may Baseco. Lang kami. Ang kita lang namin 1.8 lang, isang buwan. Pagkain pa namin lahat kukunin doon. Kung magbabayad kami rito monthly, hindi namin kaya 2.5. Mahal. Marami sa kanila, layas na ron, wala na. Dati walang may sasakyan doon, kariton meron. Mga nagpupuntang Divisoria yun, namimili ng isang sako ng bawang, babalatan nila, sibuyas. Yung iba mamumulot doon sa basurahan pag madaling araw, yung mga nahuhulog, kinukuha nila, yung mga tinidiscard ng mga tindahan ng bawang at sibuyas, kinukuha nila. Tapos nililinis nila, bibenta nila. Ganun ngayon, wala na, dis-out na sila ron sa pwesto. Saan sila ngayon? Di ba? Ay, nako. Now, etong ginawa ni Lacuna, I don't know kung paano niya ito ginawa. Ang liit-liit po ng Maynila, nagkaroon siya ng pabahay na na merong titulo. So ito, sabi rito 171 daw pamilyang Manileño na bigyan ng sariling lupa. Sa wakas, natupad na ang pangarap ng 171 pamilyang Pilipino. Sa isang lugar lang to. Isang lugar. Iba-ibang lugar pala. Ito. Pero sumatotal nito, ito. Nandyan. Magkaroon ng sariling lupa matapos silang mabigyan ng titulo para sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Sa pamamagitan ng programang sinimulan ni Lacuna, Land for the Landless Program. Aba, maganda yan. Nagkaroon ng seguridad sa mga lupang kanilang tinitirahan ng daang-daang pamilyang matapos i-award sa kanila ang mga nasabing lupa. Narito ang yung tawag dito, breakdown. First District, 20, 13 sa Second District, tapos sa Third, 132. Dami And then, kung ano bang, kayo? Third District ba ang Sampaloc? Sa Manila? Hindi mo na alam? Fourth, okay.
Tapos sa ika-6 na distrito, 6 yung awardee. So umaabot na sa 775, di pa inabot na 1,000. So, benepisyaryo ang na-awarda ng titulo sa ilalim ng nasabing programa. Okay yan. Kaysa sa Renta for Life, di ba? So, tiniyak ni Mayor Lacuna Panga na walang humpay ang Manila Urban Settlements Office, parang human settlement ni Imelda, sa paghahanap ng solusyon sa problema sa pabahay na kanilang ipatutupad ng makatarungan at may buong katapatan. Yun ang maganda, di ba? Isko, nagbenta ng mga properties. So, naipaliwanag na po yung saan napunta yung halos ano ba yun? Halos sa 20 billion pinampatayo ng mga kondo, mga building. Di ba? Yung problema sa napunta 65 billion yung mga pinagbentahan. Kaya dalawa sila ni Sam Versosa, bardagulan, mga loko-loko . So, dagdag pa ng ina ng lungsod, marami pang proyekto ang LLP na may sasakatuparan para sa mapabuti ang buhay ng pamilyang Pilipino. Di ba? Sana lang Mayora, ayusin nyo naman yung basura. Siguraduhin nyo yung mga tauhan doon, no? Meron kayong inilalagay. Bakit hindi nyo i-engage yung mga vlogger? No? Hindi na ako kasali ron. Yung mga vlogger, yung mga street vloggers, di ba, na bigyan nyo sila ng malayang access. Walang sino mang tauhan ng Manila City Hall ang pwedeng sumita, magpalayas, kahit namang isnab at magsimangot sa vloggers ng Manila City Hall. Diba? Para maipapakita na itong lugar na ito, dugyot pa rin o hindi na dugyot. Kasi yung mga tauhan ng Maynila, ng Manila City Hall, na tauhan ni Yorme, na masisipag noon, ngayon ay naging tamad, masipag na uli kasi may camera. Diba? O, hindi nyo na iti-terminate, Mayora. O, babantayan nyo na lang. Diba? Sana magkaroon tayo ng pagkakataong makausap si Mayora, no? Yun ang isasuggest ko ron. Yun ang maganda. O, kasi yung mga tao ni Yorme, lagi may nakatutok na camera nun. Kaya naman kita nyo naman, todo sikap ng trabaho. Kaya lang nga namang naglilinis dun. Tapos wala nga ang mayor, nandun naman ang vlogger. Diba? Kukuya-kuya ko yung 5, 3. Masisibak sa trabaho yun. Yun ang kulang ni Mayora dito . So, kaya nasasamantala ng mga tamad na Pilipino, na mga tauhan pa ni Yorme na inampun niya at inalagaan ng halos 3 taon, siya naman tuloy ngayon ang napapahamak dahil sa kanilang poor performance sa trabaho pero tuloy ang kita. Diba? Ang loyalty nasa kay Isko. Ang pasahod sa administrasyon na nila Lacuna. Mali. Okay. So, okay yun Pabahay na yan Sana etong mga pabahay na ito ay pwede hong mabisita ng mga vloggers. So sa mga tauhan ni Lacuna dyan, di ba, kung nakakapanood kayo ng content natin, isa sa binabantayan natin ng Manila, dapat mag-invite kayo ng mga vloggers, mga street vloggers, para mapuntahan yung mga units na yan, lalo na yung sinasabi yung maabot ng 775. Diba? Tapos mapuntahan din itong mga pabahay ni Isko. Diba? Makita, marinig yung mga testimonial ng mga tao. Diba? Okay. Ngayon, ito po sila. Distribution of certificates of lot award. Langiya. Bahay nga. Ito, kilala ko to Itong Melba Guerrero sa FB. Kasi bawat isa hinanap ko kanina No, yung mga paedad ng paedad, walang FB. Hindi yata nila alam po na ang FB ay birth certificates na ng mga Pilipino. Kahit batang paslit nga yung paglabas, may FB na. Ito si Tatang. President nila si Mr. Montilla. Diba? Ito naman ang pag-usapan natin. Rating niya. Alright, so good morning. Pag-usapan natin ngayon, so kanina yung pabahay. Okay, galing. So, eto, pangatlo siya.
Vico Soto. Grabe, nung taas ng kay Vico. Pero kay Hani Lacuna, sumunod siya kay Joy Belmonte. Aba, tinabunan niyo ang Makati, ha? Ang aking manok sa Senado, si Abby Binay. Oh, kay Vico Soto, shit. Satisfaction rating 95%. What the fuck? 'Di ba? Tapos yung trust rating 95%. Pagdating ho kay Joy Belmonte ng Quezon City. Oh shit. Bakit walang 90, madam? 81% and trust rating is 82%. And then Hani Lacuna, konti lang yung margin nila, pangatlo sa mga mayor ng Metro Manila. Satisfaction is 80%, 'di ba? And then a trust rating is 81%. Sa Caloocan naman, ito ho nga number 10. Sabi ko sa inyo, piliin nyo si Trillanes na dyan sa Caloocan eh. Ha? Bakit? Tignan nyo naman, pang-10. Di ba? Pang-10 yung si Dale. O si Along. Yung kanyang satisfaction 76%, yung trust rating niya is 75%. What the fuck? Mag-Trillanes na lang kayo. Gawin niyo po mga kabayan diyan sa Caloocan, sumugal kayo sa bago naman, lalo na ayaw niyo maging mayor niyo. 'Di ba? Dating senador, outstanding, tapos cum laude sa sa Ateneo. Oh. 'Di ba? Ayos 'yan. Yung pabahay niya, no, may titulo, hindi for life ang rentals. Alamin natin kung saan yung mga niyan. Tangina, hindi ko alam kung paano ko malalaman kung saan yung mga lugar na yan. Pero base doon sa kanina nga na mga breakdown yung mga district, siguro madaling malaman niya sa mga barangay. Ayan, oh. Hindi pa yung ibang mga ano rito. Yun. Eto. Tapos pang-apat si Zamora ng San Juan, 80-80. Rufino Bias